babalik tayo sa programa Kaya Mo Yan sa DZRH. Partner Emer, sa bahagi ito ng ating programa, makakasama na natin isa sa mga pinakabatang mga entrepreneur. Naku. Alam mo, Partner Emer, kahit ito, taga-Ateneo, gusto natin siya imbitahin dito. Welcome ka Kasi dito. nakita natin na kahit tayo, berde dito si Cory, berde rin, ha? Atin mong makakausap, si Mr. Wesley De La Cruz, isang Filipino entrepreneur na may tech enthusiast, background sa management engineer ng Ateneo de Manila University. Siya ay isa rin naging presidente ng Management Engineering Association. Siya rin ay naging isang kabahagi, sales manager ng Procter & Gamble Philippines. PNG. At eventually naging entrepreneur. Siya ay sumama sa PayMongo, Y Combinator, at founder siya ng Playdex, a Web3 gaming platform. At pagiging entrepreneur, siya ay nagkaroon ng mga iba't ibang mga produkto. Nalaman natin yan, na-distribute sa US at Canada. At naging tech expert, tawagan. At founder siya ng Callback. Ito na, papatiin natin. Wesley, welcome to DZRH. Kaya Mo Yan. Good afternoon, Wesley. Welcome. Hi. Hello, Hi, good Wesley. afternoon po. Good afternoon. Yes. Alam mo, tuwing ako lumalabas at minsan may makakatabi ako sa lunch. Ito, nakatabi ko si Wesley sa lunch. Kasama nung gusto nating imbitahin natin, no? Si Pam, di ba? Pero hindi siya available. Sabi ko, si Wesley, tawagin natin. Wes, ano bang journey mo from corporate to entrepreneur? Maraming gusto malaman. Paano mo nagawa yan, Wesley? Sige nga. Actually, malaking part po talaga doon is ever since college or high school, gusto ko talaga maging entrepreneur. Kaya lang, hindi ako lumaki sa family na I would say well-off. So, scholar po ako actually sa Ateneo back then. Very good. And to have chances na mabayaran yung tuition ko during college, nagawa rin ako ng mga small businesses ko during college. So, nagbenta ako ng payong, sinasource ko sa Divisoria. Yes, mga sapatos. Binibenta ko sa mga estudyante kasi madalas pag umuulan doon, yung mga estudyante hindi na makatawid ng mga building. So, ginagawa ko, hinahatid ko sa kanila yung payong. Nagka-text sila sa akin, tapos ihatid ko yung payong. And then, nagkaroon din ako ng maliit na tawag dito, parang stall, restaurant stall sa Ateneo, J6 stall, for 1 year. So, meron kaming program sa Ateneo na ina-allow nila yung mga students mag-own ng food stall. Very good. Ano binibenta mo nun? Ayun. Mga shawarma, mga spicy Mediterranean food. Tapos, yung last na naging racket ko or business ko po nung college was nagbenta ako ng bigas naman. So, nakakausap ako ng friend ko na distributor sila ng rice. Tapos, nilapitan ko, pwede ba akong maging sub-distributor mo? So, lahat ng mga restaurant sa Katipunan, sa Ateneo, sa Maginhawa, lahat po yun. Kinakausap ko lang yung mga may-ari. Talagang bigas, nakikita kita sa Katipunan. So, although hindi po ako full scholarship sa Ateneo, yung the rest of the tuition na maliit na nababayaran ko, na-fund ko po using the small businesses. Amazing. Galing, Cory, no? Galing, no? At matanong ko nga sa lahat ng mga negosyo, anong pinaka-profitable yung hinawakan mo, Wesley? Nung college po, I would say yung rice distribution kasi at least yun po parang... Rice distribution. Po. Kasi wala po akong capital, wala po akong expense na nilalabas doon. Basa lang. PR. Yes. Oras ko lang po. So parang nag-i-agent po ako. Ang investment mo doon, yung magkakarga ka ng bigas kasi mabigat yun. Oo. Yes. Di ba, Wes? After po nung college, fortunately, nakakuha po ako ng job sa Procter & Gamble. And so soft after yun ng mga batchmates namin. And then, doon ako nagkaroon ng experience of getting a high-paying and stable job. So, malaking tulong sa family ko. Naka-help ako with medical expenses. Napaaral ko yung pamangkin ko. So, marami talaga akong naging benefits from working at a corporate job talaga. But hindi talaga nawala yung itch ba, yung goal of wanting to be an entrepreneur. Pero since nire-recognize ko na meron na rin akong financial responsibilities dahil adult na ako, may mga gusto na rin itulong sa family ko,
Nag-start muna ako to venture into joining a tech company as an employee. So, doon ako sumali po ng PayMongo during the pandemic. And kaya ako ginawa yun kasi gusto ko talaga maging katulad ni Steve Jobs. Siya talaga yung idol ko. Wesley, ang marami ng kabataan is hindi magawa nila yung ginawa mo. Dahil unknown di ba? Anong masasabi mong tip mo dun sa mga nakikinig sa ating mga bata ngayon na gusto mag-venture into entrepreneurship? Actually, pinaka-natutunan ko is I wish na mas maaga pa nga ako nag-start sa entrepreneur. Kasi the earlier, para po siyang game, for me, para siyang sport, para nagla-learn ka lang ng sport, like let's say basketball or baseball, gumagaling ka the more tries you make. So, the more na shots na titake mo, tapos nag-fail ka, nakikita mo yung ito yung angulo na pwede ko palang baguhin, ito yung mga things na ma-learn ko on the job. And I would say, kasi business course po yung tinake ko ng college, mas marami pa ako natutunan by actually doing the business itself. Yung mga technical, operational, managerial skills talaga, doon ko rin na-learn. So, yun ang pinaka piece of advice I would share sa younger audiences. In fact, yung pamangkin ko na nagtatanong sa akin, yun din sinabi ko, ito yung mga books na basahin mo para magkaroon ka ng inspiration, mga ideas, and then just start. Kahit ano pa yan, mag-trade, magbenta ka ng cellphone cases, kung ano makita mong opportunity, simulan mo lang. Yun. Alam mo, Cory at Emel, yan ang karamihan yung huwag ka mawalan ng pag-asa. Kasi tama, Wesley, hindi naman palaging tama Hindi naman palaging successful Meron ding mga hindi masyadong successful, pero huwag kang mawalan ng loob. Ang dami mga kaibigan. Kaya mo yan. At talagang maabilidad. Yung pagiging engineer mo, di ba engineer ka? Kailangan ka bang magkaroon ng isang utak ng engineer para gumawa ng ginagawa mo ngayon na naka-jackpot ka? Ang masasabi ko po is, so yung engineering ko po sa Ateneo is actually management engineering. So, the idea is thinking is an engineer pero for business. So, I would say na malaking factor yung mindset of engineer. Kasi pag sabi engineer, gumagawa ka ng sistema machines or processes. So, sa paggawa ng isang business, ako po, mindset ko ngayon is, paano ko siya gagawing machine na hindi reliant sa akin? Na pwede siyang tumakbo on its own, na mapaprovide niya yung mga services or goods sa mga customers, at may mga tao in place na alam nila yung gagawin nila. So, I would say, hindi kailangan ng degree in engineering para magawa yung ginagawa ko. Yan ang tanong mindset. Pero yung mindset po ng engineer na thinking in systems, for putting things together, that's, I would say, is the most important skill na nagagamit. Ito na, Cory, si Emel, nakaabang. Call back. Yan ang callback. Callback mo. Kasi tandaan mo si Emel, ano yan, kundira na yan. Ta-artist to mo. Oo, celeb to. At yan lumalabas sa stage yan. At minsan lumabas din yan sa sine. Alam mo, yan ang mga Howie Boys. at alam mo, Miss Saigon dapat ako. At si Cory naman, syempre, of course. Ano rin to, best actress din ito. Of course. Ano itong callback na ito? Ano yung callback? Ano yung callback? Yes, so yung story po ng callback actually is may dalawa akong friends, no? So both from the entertainment industry. Yung isa is an award-winning producer, so si Pam. And then si other one naman is Seaver, is a theater actor for more than 10 years. And software engineer siya, so marunong siya mag-code ng mga app. So, nagtagpo kami and then nakita namin yung problema sa pagdating sa pagkakast ng mga actors. So, halimbawa, kung isa ka pong producer or gumagawa ka ng commercial or movie at magharap ka ng artista, paano mo? Saan ka magsisimula, di ba? Hahanap ka ng... At mahirap maghanap ng mga talent managers nila. Exactly po. Tapos on the other side, may kita namin yung mga actors na magagaling. Siguro kayo po, katulad din yung Miss Cory, kaharap din ng opportunity na ma-discover. Hindi naman kayo makakonect dun sa mga naghahanap. So parang may problema, may disconnect po dun sa naghahanap. You are now the connector. So dun kaya po namin ginawa yung callback para yung mga taong gustong magkaroon ng opportunity na maging artista or mag-act sa mga commercials or movies,
sa onting steps na lang, may chance, malaki na yung chance silang ma-discover. So, hindi na kailangan... Callback connects. Yeah. Yun, di ba? Yes. So, ano ang proseso? Kagaya ni Emer, gusto maging comedian, for example. Yes. Gusto sumunod sa yapak ni Dolphy o ni Big Soto. Anong unang niya dapat gawin? So, punta lang po kayo sa callback.ph, yung website po namin. Tapos mag-sign up po kayo ng account. And then, kung familiar po kayo sa mga actors po usually, gumagawa sila ng tinatawag nating set card. So, mag-upload ng mga standard na... Set card? Yes po. Yes. Mga photos. Ano ba yung set card? Parang video, pictures, posing, ganun ba yun? Yun po, mga halo po, may standard po na photos, tapos nandun po yung information about your height, yung kulay ng eyes, hair color. Kasi yun po yung mga information na hinahanap ng mga nagkahanap ng artista para i-cast sa mga shows nila. So, hindi po makikita yun sa Facebook, sa LinkedIn, or sa ibang platform. Pero kaya sa callback, ginawa namin mas madali para yung mga anyone po na gusto magkaroon ng chance, sign up lang po ng account, gawin yung set card nila, at kami na po bahala na ipa-discover sila sa mga for commercials or mga movies. Iba-iba yan. Yes. Yung mga mutya ng Pilipinas Queens ko. Pwede yan, pwede. Yes, pwede rin po. Yes. Kami ang manager niyan, Wesley. Yan, meron ba yun? Pwede po. Pwede pa. Yes, actually. Tulungan po namin sila makakuha rin po. Ay, very good, Wesley. Sige, mag-uusap tayo, ha? Global yan. Hindi, it gives opportunity dun sa dreamers, di ba, Wesley? Marami kasi artista lang sa loob ng kwarto Tama. Hindi banyo, sa kwarto na, Kaya ni Emel, TikTok. Si Emel, panayang kanta sa banyo lang. Sa banyo lang kumakanta. Sabi ko, kailangan ilabas mo yung talent mo yan. Di ba, Wesley? Yun ang challenge dun sa mga nakikinig sa atin na pwede pala akong maging Kathleen. Pwede akong maging Boyet de Leon. Pwede akong maging Max Alvarado. Yung mga gano'n. Hindi naman lahat bida, Cory. Hindi naman lahat. Meron mga kontrabida. Kami siguro ni Emer, pwede kaming kontrabida. Character actors mga tawag. Yun ang opportunity that ikaw palaging leading lady. Leading lady. Ikaw palaging alam mo naman ikaw ang kami ni Emer, mag-a-apply kami kay Wesley. Yun ang nagiging issue. Ano ang ngayon, ikaw meron pwedeng Godfather. Ayan, may callback ngayon. At ito na magko-connect sa mga producers. Di ba? Yes po. Mga director. Simple lang po. Yun very simple lang po. Magsa-sign up lang sa callback.ph at may chance nang ma-discover na maging artista, maging singer, or anumang role sa anumang commercial or movie. So, pinadali na po talaga namin yung process for everyone. Thank you. Kasi nung araw, go ahead, Cory. I have a suggestion kay Wesley. Kasi maganda siyang inspirasyon sa kabataan. Yes. Okay? Dapat naman siguro magkaroon ka ng free workshop para meet and greet Wesley. Tapos sila yung magtatanong ng mga iba't ibang mga tips galing sa iyo. Yan. Sige po, okay na. Actually, Imbitahin natin. Pwede. Kung babigyan naman po ng mga pagkakataon, may mga times din na-invite po ako sa school ko po ulit sa Ateneo to share talks or mga learnings ko from entrepreneurship. So, very open po ako to collaborate with you kung ano po yung mga opportunities to share the learnings to the younger generation or to anyone actually, kahit older pwede naman mag-start Wala po, di po ako naniniwala na too late for anyone to be an entrepreneur. At saka, remember yung mga Aisa Sequeira. Di ba? Napakabata yan. Child talent muna Ninyo Mulak. Di ba? Tapos ngayon, di ba? Ang dami, Aga Mulak, di ba? Nag-uumpisa yan somewhere. Pero nung araw kasi, kailangan may connect ka doon sa TV station, di ba? TV network. Media ngayon, iwal ba na? Ngayon, ito na yung callback. Pwede na. Ito na yung callback. Congratulations, Wes. Online pa. Meron ka bang mga natulungan na napapanood na namin nila Emerald Victory ngayon na mga talent na dumaan sa callback? Actually, very fresh pa po yung platform namin. Kaka-launch lang namin noong August. So, it took us very good.
almost a year to develop the app talaga para maging maganda yung experience. But fortunately, nakapasok kami sa Startup QC, which is a program held by Startup the QC QC government. Oh, okay, Mayor Joy. Yes, and we won on the prestigious grant of 1 million pesos. So, ang ganda yung ginawa ni Mayor Joy Belmonte. We were one of among the 6 companies that received the 1 million peso grant, and we plan to use the money para matuloy namin yung pag-develop ng platform at saka to invite more people to raise awareness for our platform. Yun ang tawag na Wesley na pay it forward. Yes. Saludo kami. May kaibigan kami ni Emer, yung CEAP. Emer. Yung College of Catholic Schools, di ba? Yes. Parang nahalal yung mga kaklase natin. Naku, galing. Naging si Brother Kenneth ng Martinez, naging mga treasurer at yung mga iba pang mga brother doon. Tinutulungan ang mga kabataan. Baka Wesley, schools, pwede mo rin lapitan. Kasi maraming talent dyan sa mga schools, hindi ba? Na meron palaging Actors Guild, meron palaging Patimpalak, at makakakuha ka ng recruits dyan, Wesley. Yes, actually, so to anyone who's listening na baka part of theater organizations, nagpa-partner kami currently. We're forming partnerships with mga theater organizations from different schools. So may mga nakausap na kami from Ateneo, syempre, from UP, from all over Metro Manila. So we're really trying to get yung mga theater actors kasi sila yung may passion sa pag-acting naman. Correct. Pero hindi rin nila nakakausap yung mga naghahanap ng actors. So may iba silang mundo. We're trying to bridge that gap din talaga. So okay, ibilangin mo na ang DCRH, kaya mo yan sa channel at bigyan mo lang kami ng i-announce namin dito regularly sa aming programa kasi minsan meron nakikinig sa atin sa malalayong lugar. Alam mo naman tayo. Kasi nationwide ito at hanggang sa Middle East at sa North America. Minsan merong ganyan na mga talent na naghihintay lang ng announcement. So, gawin mo na kaming kabahagi ng advocacy mo ngayong callback, Wesley. So, oras natin 4:59 ng hapon. Alam namin na busy ang lahat at lalo na si Wesley. Wesley, bigyan mo kami ng final words mo at imbitasyon mo at paano kang makontak. Go ahead, Wesley. Okay. So final words, salamat sa time and opportunity to share callback and yung entrepreneurship journey ko dito. And gusto ko lang din sana may share, sana may mga na-encourage ako na nag-iisip na mag-start ng negosyo. I-take nyo lang, i-shoot nyo lang yung shot nyo. Huwag kayo matakot mag-fail. The more you fail, the faster you get to your goal. And to reach me, to connect with Callback, you may reach me at west@callback.ph via email. And then we could connect there. Kung kailangan yung mag-sign up, just visit callback.ph. And then from anywhere actually, in the Philippines, ang bansa ka, anyone could sign up kasi hindi natin alam kung may movie na kailangan mag-shoot sa area ninyo, na kailangan nila na actor sa location ninyo. So, yes. Thank you. Yeah. Very good. May Facebook account, Wes? Yes, meron po akong Facebook account. You could also message me personally if you want to connect, or if you're a producer or a movie producer or commercial producer, you could contact me on Facebook as well, Wesley De La Cruz, facebook.com/WestDC97. Iyon, maraming salamat, Mr. Wesley De La Cruz. Congratulations at salamat sa pagdalo at pagsama sa aming programang ito. At we wish you well and we wish you the best at makahanap ka pa ng marami pang mga talents of the future. Sabi nga natin dito, call back to stardom. Ako ay mag-call back kay Wesley. Thank you. Bigay ko kay Cory yung contact numbers mo. Si Emer, alam ko, nag-a-apply yan, maging susunod na Big Soto, kaya padadala ko na rin siya kanya. Thank you, Wesley. Thank you. Good luck. Sa mga talent. Alasigo na, mga partner. Cory, may mga mapatingin ka pa bago tayo magtapos sa araw na ito. Go ahead, Connie. Ay, gusto ko lang batiin si Ronald Singson. Of course. Vice Governor now. Yeah, birthday niya kahapon. Happy birthday. Happy birthday, Vice.
Vice Governor Ronald Singson. Yes. Oo, at saka si Manong Jerry Singson. Siyempre, napakagandang pagtakbo ng Ilocos Sur Provincial Government dahil sa kanya. Congratulations, Tim. Congratulations, Emer. Yes, happy birthday, Manny De Leon. At syempre, mga nanonood sa iba-ibang bayan, ang dami. Nag-post ako dito, sila Milky, sila Maridon, sila Robert. Sila. Yan. And of course, happy 89th anniversary Office of the Vice President, Sara. Yun, 89 na. Of course. By the way, meron na akong condolences. Namatay po ang patriarch ng Prieto. Oh, yes. Si Ginoong Alex. Ay, oo nga pala. Alexander Alex Roses Prieto. Condolence po kay Ma'am Marixie at sa mga anak nilang si Sandy, si Paulo, si Andrew. Dati namin kabatch ni Emer, si Louis Prieto. Condolence and prayers sa pamilyang Prieto. Nakikiramay po kami. Nakikiramay po ang DCRH kanya. At batiin ko lang siyempre, Emer, Silverde, the 6th Silverde Chairman's Cup. November 25 na po yan. Isang fundraising event para sa mga projects ni Emer Gingon at ni Doc Elvis Lerena sa magaganap po sa Valley Golf Country Club November 25. Diyan po sa Valley Golf, San Antipolo. At kayo'y imbitado magsuporta sa amin dyan. Maraming salamat. At tandaan nyo, tuwing Sabado, alas 4:45 na po ang inyong paborito programa. Kaya mo yan. Yes. God bless. Keep safe, everyone. Storm, go away. Take